Good morning po. Praise God. Handa na po bang umawit sa Panginoon ang mga anak ng Diyos? Amen po. Isang malakas na amen po. Amen. Ayan. So, batiin mo naman po yung katabi mo. Ay, kamusta? Buhay ka pa ba? Buhay ba? Buhay? Buhay pa? Buhay. Tanong eh, bakit? Hindi, biro lang po. Ayan. Pero alam niyo po ba, kidding aside, bilang mga anak ng Panginoon, dapat araw-araw tayong namamatay. Oh, ba? Sinabi ba yun sa Bible? Yes po, sinabi yun sa Bible. No po, parang masakit pa tayo sa pusa. Yung pusa, siya lang yung buhay. No po, so tayo araw-araw mamamatay. Sabi po ni Apostle Paul sa 1 Corinthians 15:31, I affirm, brethren, by the boasting in you, which I have in Christ Jesus our Lord, I die daily. Sabi sa Tagalog para mas maano po natin. Sabi po sa Tagalog, masasabi ko ayon sa aking pagmamalaki patungkol sa inyo na kay Kristo Jesus na ating Panginoon, na namamatay ako araw-araw. Namamatay po tayo araw-araw, yung old nature, yung sarili po natin, para mamuhay tayo sa Panginoon. Makita yung Panginoon sa atin. Hindi na yung pagiging selfish natin na yung ating sarili na yung iniisip natin. Pero yung Panginoon na yung nakikita sa atin. Amen po. At sabi, hindi lang yun ngayong araw na to kasi may church, Saturday. But every day. No po, every day makita sa atin yung Panginoon. Amen po ba yun? Amen. Let's sing our first song. Ngayon po tayo pumalakpak. Say what is, you give me life and I can't explain just how.
are so thankful and grateful na nandito po tayo to worship God in spirit and in truth. And this morning, we will continue to worship Him as we declare His goodness. Tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon. Amen? Ano ba naman nangyayari sa buhay natin? May mga struggles man. But still, we are here. We have this opportunity to worship Him freely. At i-declare na sasabihin natin, Lord, you are good. Amen, church? Let's sing this song for Him. awitin mo natin yung From the Inside Out. Ayan. So before we sing this song, ayan, just trivia lang po sa song na to. Ito po ay pinumpose ni Joel Houston. Hit song worship team sa City Australia. And then, itong song na to nung pinumpose niya, nasimulan niya, pero ang tagal niya pong natapos. Una sa mga trivia,
natapos niyo muna yung music, pero wala pang lyrics. Di ba? Parang, paano yun? May tugtog na, pero wala pang lyrics. Galing, no? Paano yun? Yung band nila, na-master nila yung tugtog, pero yung lyrics, wala. And then, pangalawang trivia. Yung sinulat niya to, natapos niya 2 to 3 years bago niya natapos tong song na to. Diba? Ang tagal po, no? 2 to 3 years. And then, every time, nagpipray siya sa Panginoon kung ito na ba yung lyrics talaga. And then, hindi pa rin. Kumbaga, hindi nag-go signal yung Panginoon sa kanya na yun yung lyrics para sa song na to. And then, alam niyo po, sabi niya, tila nagamit niya 2 to 3 notebooks para lang sa lyrics na yun. Papalit-palit, punit, palit, kung ano yung lyrics sa kanya. And then, grabe no po. And then, yung last, i-record na nila. Ayun na, nasa studio na sila for recording ng song na From the Inside Out. 2 hours before the recording, hindi pa rin siya satisfied dun sa lyrics. And then, umalis siya, punta siya sa room, and then, pray siya. And then, after that 2 hours, finally, ito na, sabi niya. Binigyan ako ng go signal ni Lord para sa song na to, From the Inside Out. Bakit? Bakit sobrang tagal nung composition, nung ano? Kasi alam niya, yung song na to, sobrang bigat. Hindi lang siya basta song. Kung ihimayin niyo yung mga lyrics niya, talagang it's a declaration talaga na gusto mong ipagamit yung Panginoon, yung buhay mo sa Panginoon. Grabe, sobrang bigat. Siguro matatapos tong song na to pag ginamit natin, wala pang 5 minutes. Pero yung message ng song na to, kung i-apply mo sa buhay mo, hindi lang siya matatapos ng 5 minutes. Kundi ipapagamit mo sa Panginoon yung every minute ng buhay mo para sa Panginoon, para sa Kanyang glory. To consume you, di ba? Para sa glory, sa katakilaan ng Panginoon. Kaya, let's sing this with all our hearts, yung song na to. Let's sing.
Umugong pa.